Espiritu o sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Sa tuwin ay nasasambit, tunay na kay buti ng Ama, kay dakila at walang kapantay ang kahiwagaan niya, sapagkat siya ng pawang katotohanan. Kung kilala mo siya at nadarama mo ang pagkabuhay niya ay walang kamatayan, bilang Jesucristong nagbalik, lumisan sa lupa, at di na kailanman lilisan, Espiritong Banal, mapapatotohanan mo, tuwirang Amay, buhay na buhay. Buhay nga po ba ang Diyos? Sa tuwin na po'y napapatotohanan na ang Diyos nga ay buhay, upang lalo pong magtibay ang inyong pananalig at pananampalataya, kayong mga nahihirapan sa buhay, kayong mga nagsusumakit, nagsusumikap, tayo pong lahat na nakikibaka sa buhay, na pinagdaraanan natin ang iba't ibang pagsubok, na nakakalaban tayo sa buhay, na nakakapakibaka tayo. Isang halimbawa lamang po ang inyong laging pagnilayan. Paano mo ba nakilala ang Diyos sa dakong ito? Paano mo nga ba maipagsisigaw ang buhay siya? At paano mo nga ba napatotohanan ang siya'y buhay? Una po ang gawain ito'y payak na payak. Subalit, sa kalooban ng Ama, sa kagustuhan niya at sa kanyang kadakilaan, naganap po ang lahat ng ito. Na minsan man ay hindi ako nanghilak, minsan man ay hindi ako nanghingi para sa dakong ito. Subalit kumikilos ang Diyos, katulad po sa tuwing may misyon kami. Doon po niya pinakikita, basta't may pag-aatas siya sa akin at tinutupad ang pag-aatas na yaan, siya po lahat ang nagbibigay ng kaparaanan. Ni minsan hindi ko pa po dinanas ang ako'y umiyak muna, maghirap ang kalooban, sa sasakyan, sa kakainin, sa mga kasama, sa dadatnan, sa tutunguhan. Ni minsan po, mula sa simulang ako'y atasan ng Panginoon. Kaya't nasisigurado ko pong siya. Kaya't napaninigurado ko po kahit kaninong siya ang may atas. Sumusunod ka lang, tumatalima ka lang, sapagkat sa mga dakong hindi mo alam kung ano susuungin mo doon. Sa mga dakong hindi mo kilala ang tao, wala kang kakilala ni isa, maliban yung naging daan para ikay makatungo doon. Subalit, ni minsan po, hindi niya niloob na kami ay mapahamak kahit saan dako kami nagsitungo. Mapangibang bayan ka, kahit anong sakyan mo, sa himpapawid, sa karagatan, sa kapatagan, ang Diyos ay nakagabay. Buhay po ba ang Diyos? At maliwanag ko pong may pangangalandakan, may pagsisigawan at may pagmamalaki. Sapagkat nga siya ang may pundasyon, siya ang may kaloob, ang mga kasamahan ko sa misyon ay binibigay niya rin ang mga makakasama ko. Nanimisan, hindi ko sinabi sa kanilang, pahingi ng ganito, magbigay ka ng ganito, mangilak tayo, maningil muna tayo. Hindi po. Sapagkat ang bawat isa ay nagmimithi na tumulong at makaganap. Hindi po ba ganyan ang Diyos? Hindi po ba yan ang kagustuhan ng Diyos? Hindi kagustuhan ng Diyos yung kung sino lang ang kasama mo, mga kasapi mo, yun lang ang gusto mo.
Hindi po ganun ang Diyos. Mapagtangi kang tao. Hindi po ganun. Nasa Biblia po yan. Maliwanag na nasa Biblia yan. Huwag kayong magbahaginan. Ako ay apoy, sabi niya po. Ang Kristo ang apoy, ang salita niyang liwanag. Kaya't kapag tinanggap mo, ikaw ay mag-aapoy sa liwanag, mag-aalab sa pag-ibig, hindi sa galit, hindi sa inggit, hindi sa puot, hindi sa inanakit. Bakit mo hinahamak ang kakayahan ng kapwa mo? Bakit anong karapatan mo sinuhin mo ang kapwa mo? Anong karapatan mo na siya'y husgahan sa ginagawa niya? Anong malay mo ikaw husga ng husga? Yung hinuhusgahan mo ay totoong lingkod ng Diyos at ikaw'y naglilingkod-lingkuran lang. Hindi kayo dyan ngayon hahatulan. Hindi po ba't sa bandang huli kayo hahatulan? Sa wakas ng buhay? Kaya kahabag-habagang mapanghamak ng kapwa-tao. Yung ang tingin sa sarili, sila ang tama. Ang tanong nga po ay nakakatuwa eh. Hindi mo man sila inaano. Wala ka namang sinasabi sa kanila. Bakit nga ba hindi ka nila magusto? Bakit nga ba hindi ka mapaniwalaan? Ba't nga po ba ang tanong? Yan ang tanong ng Panginoon. Kung kilala mo ako anak, hindi ka manghamak ng kapwa mo. Kung kilala mo ako anak, hindi ka manghuhusga ng kapwa mo. Kaya upang lalo nyo pong ipagtibay sa sarili nyo, na ang gawain ito ay lingkod ng Diyos, ang bawat hinirang na nakikipagtotoo ay sadya pong kahit saan may pagsisigawan ito. Buhay po ba ang Diyos? May pagmamalaki at hindi kahihiya. Buong tapang, buong lakas na gagawin ang pagtalima sapagkat hindi taong nag-aatas. Yan po ang maliwanag na patotoo. Katulad po ngayon. Kung minsan kapag aalis kami, ang alam kong taong kasama ko, mga hinirang. Halimbawa ay 30. Hindi yun totoo. Hindi yun magaganap na 30 lang. Lumalagpas, subalit, sa kabila man ng lumalagpas, nagkakaroon pa rin ng kaparaanan kung saan sila makakaupo, kung sino ang sasakyan, at kung paano ka makasasakay. Ni minsan hindi rin naganap ang gutumin, ang magkulang. Sino po ba ang pinaglilingkuran mo? Di maliwanag na ang Diyos. Tama po ba? Kaya kung batid lamang ng tao, ang ginagawa ng Ama sa ibabaw ng mundo, hindi sila magsisino ng kapwa-taong sasabihin, ikaw lang ang tama, kayo lang ang maliligtas. Anong karapatan mong sabihin sa kapwa mo, ikaw lang maliligtas? Gaano kasiguradong ikaw lang maliligtas? Mga minamahal, sa dakong ito, hindi ko sasabihin sa inyong kayo lang ang maliligtas. Ang sasabihin ko sa inyo, magpakatotoo sa bawat isa. Magpakatotoo kayo sa Ama, sa Kristo na tinanggap ng puso para paglingkuran at maging isang halimbawa. Yan, manapa, yan ang ihahabilin sa inyo. Subalit kailanman hindi sasabihin sa inyo, sabihin nyo kayo lang maliligtas. Tama ba ga? Kaya, kung may naghahayag ng kabutihan ng Ama, hindi ganang ikaw sa sarili mo, hintayin mong ikaw ang ipangalandakan ng kapwa mo, nakakadamat, nakakakilala kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. At yan po ang nagaganap sa dakong ito. Ni minsan hindi pinangalandakan ni Apo Kunching. Ako'y nagpagaling. Ako'y nakapagpagaling. Ako'y nakapagpabago. Ako'y nakapag-akay. Hindi, sapagkat walang nag-aakay sa dakong ito, kundi ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung lahat lang ng tao, hindi ang kataasan sa sarili ang maghahari. Alam niyo po, suriin po ninyo. Ang taong hindi marunong tumanggap, kahit alam niyang tama yung kapwa niya, ano siya? Di ba mataas? Di ba nainggit lang sa'yo? O kaya ay hindi siya totoo? Subalit kapag ang tao ay mababa at totoong may pandama at totoong kilalang Ama at nadarama ang Kristo, kahit sinong kapwa niya tinatanggap niya. Buhay po ba ang Diyos? Yan ang palatandaan, yan ang sinyalis na kaloob ng Diyos Espiritu. Yung hindi ka marunong humamak ng kapwa mo at nagpapakatotoo ka sa kapwa-tao. Kaya kung ganun kayo, purihin niyo ang Ama. Magalak kayo sapagkat
Hindi sinabi ng Kristong mag-away-away kayo, pagparti-partihin ninyo ko. Kundi ang sinabi niya, kilalanin niyo ang Ama. Ang kumilala sa Ama ay nakilalay anak, at ang nakilalay anak, nakilala ang Ama. Sa makatwid, ang kumikilala sa Kristo ay nakilala ang Ama, at ang nakakilala sa Ama, nakilala ang Kristo. Paano mo nakilala ang Ama? Hindi naman siya bumaba. Paano mo nakilala ang Kristo? Hindi mo naman siya nakita. Sa makatwid, ang Espiritong taglay ng Ama at ng Kristo siyang nagpakilala sa hindi mo nakikita. Nang madama mo at makilala, kaya kung ang Espiritu Santo ay nadarama ng tao, hindi siya mapanghamak ng kapwa niya. Hindi siya mapanglait ng kapwa niya. Hindi siya mapanghusga ng kapwa niya. At hindi niya chinichismis ang kapwa niya. Kundi bagkos, ang alam niyang makabubuti sa kapwa niya ay gagawin niya para lalo pang mapabuti siya sa pananaw ng kanyang Ama. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Kaya, huwag kayong tumulad sa mga taong tingin sa sarili magaling, mabuti, at walang kamalian. Kundi, ang gawin ninyo, patuloy ninyong hanapin ang kamalian sa sarili nyo at nang patuloy ninyong maibaba, maisuko ang sarili nyo. Sapagkat ang taong tumitingin na mabuti sa sarili, ang taong ang tingin niya sa sarili magaling, walang maitatama, walang maitutumpak, sapagkat siya'y totoo at siya ay mapakatinong magaling na tao. Alam nyo baga, ayaw ng amayaan na ang pananaw sa sarili ng tao ay kung sino siya, parang kung sino siyang magaling. Ang nasa ng Ama, magpakababakang anak niya at sa bawat araw, kung may magagawa ka pang mas mabuti, gawin mo pang higit nang dahil batid mo ang Ama mo'y pinakamabuti. Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad ang mga nagkakaroon ng mabubuting pag-iisip. Nawawaglit ang kasamaan, lumilinis ang isip, nadarama ang bumuhay, nakilala, tagapagligtas. Walang dilitiba, Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya mga mahal, ang pagpapala ng Ama ay laganap, at ang laganap na pagpapala ay para sa lahat. Ang Ama ay hindi nagtatangi, kaya lahat ng anak niya ay may karapatang mabuhay, kumain, at kumilala sa Kanya. Kaya lamang, kung magkamisan, mali ang pagkilala ng tao. Sapagkat, sasabihin mong ikaw ay nasa tama, kung humamak ka naman ng kapwa, ay walang patlang. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng saki tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya mapapalad kayong may pagnanasang sa tuwina, makilala't madama ang Ama at tuwirang matanggap siya. Sumainyo ang kapayapaan. Nekaramaneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kayo po ay may pandama, no? Hindi po ba habang nararamdaman nyo ang Panginoon, nalulugod, nagagalak ang puso nyo sa kapwa nyo? Ang pagmimithi mo ay para bagang kahit hindi mo siya kaano-ano ay parang ba't hindi mo kayang ipaliwanag ang pandama mo sa Kanya? Bakit gusto mo siyang yakapin, aliwin, tulungan, mahalin, sapagkat yaon ang pandama ng Ama, yaon ang pandama ng Kristo. Kaya magalak, magpuri kayo kapag gano'n na ang pandama nyo, sapagkat hindi ka makakapaglingkod kung wala kang pandama sa kapwa mo. Nagsisinungaling po yung taong sabi niya, lingkod ka ng Ama, lingkod ka ng Diyos, pero puso mo na may bato. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, katotohanan po, masakit paniwalaan, mahirap tanggapin. Subalit, dapat tanggapin, paniwalaan,
Kung gayon kang nilalang, matarik mataas ka pa, di ka makararating sa iyong paroroonan. Na Kristo ang kapiling at daan ng katotohanan, sapagkat hindi gayon ang Kristo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung papaano ang daan ng krus ng buhay, yaon ay ang pakikibaka. Ang daan ng matuwid ay ang pangalan ng Kristo. Ang liwanag ng buhay ay ang Espiritu, at ang tunay na buhay ay ang Diyos Ama. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon, hindi naman ito maihahayag, maipapaliwanag sa Biblia. Babasahin mo lang ito. Ngayon, kung hindi mo kayang unawain, wala ka rin natanggap, wala ka rin nakamtan. Kaya kung ang magbabasay, taong pag-iisip, hindi mo maunawaan ang mga nilalaman nito. Kaya dapat yung nagbabasa may kalakip na kasama. Sino siya? Makikita mo ba siya? Nakikita mo ba siya? Kung nasa puso mo, madarama mo siya. Buhay ba ang Ama? Kaya mauunawaan mo o maliwanag, isang bagay lamang ang inyong dapat mabatid. Ang salitang pag-uukulan, napansin, pagninilayan. Halimbawa ito, bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinikdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kaniya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod. At ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulang sentimo. Kung dito sa lupa may sakdal, at kapag sinakdal ka't nandoon ka na, ano ba ang ibig sabihin? Pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo. Eh, saan ka ba magbabayad ng kasalanan mo? Kanino ka ba dapat magbayad ng kasalanan mo? Hindi sa kapwa mo. Dahil walang kabayaran ng kasalanan mo, walang perang kapantay para sabihin mong 1,000 ang bayad mo sa kasalanan mo. 2,000 ang bayad mo sa kasalanan mo. Hindi pinag-uusapan ng salapi, mga mahal, sa pagbabayad ng kasalanan. Sa pagbabayad, puri, maaring may gumawa. Subalit sa pagbabayad kasalanan, sa Diyos magmumula para ikaw ay kanyang hatulan at mapatawad sa iyong ginawa. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Hindi mabatid-batid ng tao ang karunungan at kaalaman ukol sa Kanya nang dahil sa pagkataong pag-iisip, nang dahil sa damdaming pagpandama. Subalit, alam niyo baga, kung kilala at tinatanggap ang Ama, dumaratal ang pangunawa, nararamdaman sa kalooban, sumisibol sa buong katawan, kumikislot sa buong mong laman, hindi mo mawarit matanto, Diyos pala'y sa'yo nananahan. Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Yaan ang pinakamahalaga. Kaya sa dakong ito, hindi tuturo sa inyong sabihin nyo, dito ang tama, mag-akay kayo ng mga kapwa. Hindi. Kundi kung sinong dumatal, lumisan, kung nakadamay salamat, nakilala niyang Ama. Kung hindi, at loloobin muli ng Amang makatungo siya rito hanggang siya'y makadamang muli at mabuksan ang pangunawa, yaon, matatawag na siyang anak na pinagpala na nakadama ng kanyang hiwaga. Sapagkat dito, hindi ka bibigyan ng salapi para pantubos sa lahat ng kailangan mo. Lalong hindi ka bibigyan ng oxygen para makahinga ka ng maluwag kung naninikip ang dibdib mo. Lalong hindi ka bibigyan ng dextrose kung kinukulang ka sa tubig. Ang binibigay dito, ang magbibigay sa iyo ng puspos na kapuspusan, ng liwanag, ng kalakasan, ng katatagan, at ng buhay. Kung tuwiran mong matatanggap, bagamat hindi mo nasisilayang ganap. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, katotohanan ang sa akin tinuturan,
Kaya lamang makapagsasalita ka tao kung hindi mo pabatid ang totoo. Maliwanag na ang katotohanan. Hindi lahat ay batid ng mga taong may karunungan sa banal na aklat. Sapagkat kung batid, hindi magsasalita ng masakit sa kanyang kapwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Ano? Minsan may naging pasyente na doktor. Ang sabi niya ay, bigyan niyo na lang po ako ng mga iinuming dahon-dahon. Ha? Bibigyan kita, naniniwala ka sa dahon? Opo. Eh bakit po ba? Saan po ba kinuha yung mga gamot? Di po ba sa puno? Congratulations, anak, ang wika sa kanya. Mapalad ka na di matarik ang puso mo. Sa pinag-aralan mo, hindi nagmagaling ka. Pawang katotohanan ang tuturan ko sa'yo. Kung walang puno, walang gamot. Bakit yung iba? Dahon-dahon ka. 7-7, ma-8-8 ka. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. Oh, baka tataya sa wedding yung mga ano yan. Nako. Naku po, mahal na Ama. Napakabuti ng Ama. Ano? Aba, kaya po ako, pag may tumatawag sa akin sa ibang lugar, eh, bigyan nyo na lang po ako ng ano, pasensya na po, hindi ako makatungo dyan. Aba, iinom ka ba kako? Opo, naku kako. Opo kakako. Subalit, alam ko naman kako kung inumin mo o hindi eh. Kaya, kung hindi mo kayang inumin, huwag ka na kakong magmagaling na humingi. Para lamang hindi ka mahiya na sasabihin eh, hindi ko po kayang inumin yon. Diretsahin mo na hindi mo kayang inumin. Mas magaling pa ako yun. Kaysa hihingi-hingi ka tapos magsisinungaling na ginawa mo, hindi naman. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, siguro kung nakakalaso niyang dahon na yan, matagal na ako namatay. Eh kami rin po kasi umiinom ng dahon-dahon eh. Opo. Ako rin. Pag medyo may nararamdaman ako sa aking ano, pakukuha na ako ng mga dahon-dahon. Sapagkat tinuran sa akin maliwanag. Aba anak, kahit ginagamit kita, katawang lupa mo, paano ko mapapatutuhanan kang naniniwala ka sa ginagamit ko? Para sa kapwa mo, kung sa sarili mo, hindi mo kayang lagukin ito. Aba, kaya kahit mapakla po, iniinom ko. Sapagkat pinatutotohanan ko kung kaano yung hinahatol ko sa kapwa ko, kaya kong inumin. Buhay pa ang Diyos. Hindi doon sa magmamagaling kang hatol ka ng hatol sa kapwa mo, sa sarili mo naman, ayaw mo. Eh, paano ang paniniwalaan yan? Kaya, kung papaano mo iniinom, na pinaniniwalaan mo yung Diyos na nagturo sa'yo, yun ang ginagawa mo sa kapwa mo. Abay ito, kung malason sila, di pati ikaw malason. Mga kapatid, sa totoo lang po, ang alagaw na dahon at bayabas, usbong ng sampalok, ako unang uminom niyan. Sapagkat nagdidiliryo ako sa lagnat, kumikikay ako sa lagnat, nawalan ako ng boses, ubo ako ng ubo. May puno pa po ng alagaw doon, dyan sa labas na yan, hindi pa ito. Ito po kasi sala namin nun eh. Pag tumitig ka ng ganyan, lagpas doon, sala namin. Ito, yan dyan, ang ganan. Tumitig ka anak sa harapan, sabi po sa akin. Kumuha ka ng usbong ng puno na yan. At samahan mo nung isang usbong na yon, nung usbong na yan. At nang pumikit ako, pinakikita po sa akin ng puno ng sampalo, yung mga usbong. O, diya pinainom sa akin. O, ba't kinabukasan, magaling ako.
sapagkat nagtiwala ako sa hindi ko nakikita. Pero hindi niya ako nilalason at pinapatay, kaya niya nga ginagamot ako eh. Buhay ba ang Diyos? Kaya ang tao, alam niyo po, nandito na naman tayo sa topic na ito. Sapagkat, tulad ng Kristo, ang bibinigay niya ay hindi, eto po, pakinggan niyo, sabi niya, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa. At sana'y napagningas na ito. May isang bautismo na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Alin po ba yung bautismo hindi niya pa nagagawa? Yung para sa lupa. Sapagkat siya'y nandoon na. Tapos na yung bautismo niya sa Ama. Subalit dito sa lupa, nakikibakas siya bilang tao. Tama po ba? O kayo po, ang bautismo niyo dito lang sa lupa yan. Kapag bininyagan kayo, kapag kayo ay sinabing nabinyagan, kahit ano pa relihiyon ninyo kung saan kayo bininyagan, kung sa putik, kung sa tubig. Tama po ba? Subalit, sino ang totoo nahahatol sa inyo? Sino po? Ang tunay na magbibigay sa inyo ng totoong pagbibinyag kung ikaw ay nasa kanya na o nasa wala pa. Sino po? Bahala po kayo. Tanggapin ninyo ang Panginoon. Akala ba ninyo, pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababaha-bahagi ng isang sambahayan. 3 laban sa 2, laban sa 3. Ano po yun? Yan na nga ngayon ang nagaganap. Di po ba maliwanag na walang pagkabulang nasa banal na aklat? Hindi ito kayang ipaliwanag na walang pangunawa. Yan na nga nagaganap. Sapagkat ang Kristo ang binaba ay ang apoy ng liwanag, ang apoy ng katotohanan, ang apoy ng pag-ibig. Subalit, nang dahil sa isang Kristo, nagkalaban-laban ng mga tao, tulad ng mga nagpaparti-partisyon ngayon sa mga relihiyon. Hindi ka maliligtas, Eka, pag di ka sumapi sa amin. Kami lang ang maliligtas. Bakit mo sasabihin yan? Kung ano ang pinagmulan bilang Apo Conching, Katoliko sa pagsilang hanggang sa mamatay, Katoliko, walang masama. Bakit po? Sumasama lang naman yan sa tao. Kahit anong relihiyon mo pa, kung di mo matunton at masunod ang kalooban ng Ama, di ka rin maliligtas ng iyong paniniwala na mali. Buhay ba ang Ama? Sapagkat tama, niligtas ka na ni Kristo, tinubos ka na ng Kristo, ibibigay niya sa iyo ang bagong buhay. Ibibigay niya sa iyo ang buhay na walang hanggan. Eh, sa kang taong masama, nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Aba, walang magbabagong tao pagka ganyan. Tama po ba? Tama po ba? Kaya nasa pagtitiwala mo't pagtupad. Ngayon, kung tunay ka namang anak ng Ama at nakilala mo siya, di ba't pipilitin mong magbago? Pagsusumikapan mong isabuhay ang gawa ng Diyos para sa buhay mo, doon mapapatotohanan tinanggap mo ang Kristo. Sapagkat yung isang halimbawa niya ay pilit mong ginagawa, pinagsusumikapan mong matularan, subalit hindi mo magagawa ang ikaw ay ipapako sa krus at ikaw ay mamatay sa krus sapagkat hindi ka Diyos. Jesus ay nagkatawang tao lang, kaya walang makagagawa niyon. Buhay ba ang Ama? Kundi ang magagawa mo, yaong halimbawa niyang pagmamahal, pakikipagtotoo at matapat na lingkod ng Ama. Paano mo ba nakilala ang Ama mo? Paano mo ba tinanggap ang Diyos mo na tinatawag na nakikipagluhokohan ba siya sa iyo? Hindi po. At yan po ang pawang katotohanan. Kung nakilala niyo na ang Panginoon mong tinatawag, ano ba siya? Mabuti ba ang handog niya? Mabuti ba ang kaloob niya? Di ba kabutihan niya? Kaya dapat kung ikaw ay isang taong masama, magsumakit kang maging mabuti.
Buhay ba ang Ama? Kung ikaw ay isang taong dati, walang pakialam sa kapwa, ngayon, nang makilala mo ang tinatawag mong Panginoon, magkakaroon ka na ngayon ng pakialam sa kapwa mo. Hindi pakialam sa buhay, na pinakikialaman mo'y buhay niya, kundi magmamalasakit ka na sa Kanya. Mayroon ka ng pagmamalasakit na nadarama sapagkat mamahalin mo na siya, alang-alang sa tinanggap mong Panginoon mo. Buhay po ba ang Ama? Hindi doon sa makukuha itong minimorya mo ito. Hawak-hawak mo pa ito. Nakikipagtagisan ka, nakikipagpaliksahan ka. Wala ka namang ginagawang tama, kundi makipagpaliksahan ng galing sapagkat pinakikita mong magaling ka. Doon ba ang katotohanan? Hindi po. Pakatandaan po ninyo, hindi nakukuha sa paligsahan ng kagalingan sa karunungan, kundi sa paligsahan ng pagtupad sa mabuti. Halimbawa, sinabi mo sa kapwa mo, kilalanin mo ang Panginoon. Sabi mo, ikaw naman, sa salita mo lang siya kilala. Paano mo mapapadama sa Kanya ang pagkilala mo? Hindi ba dapat nasa puso mo para ipakilala mong nakilala mong Panginoon mo na pinakikilala mo sa kapwa mo? Di po ba dapat ganon? Ang Panginoon mong tinanggap, ang Panginoon mong kinilala, na nadama mo sa puso mo, kaya na ipapaliwanag mo sa kapwa mo, sapagkat nasa sa iyo siya. Tinanggap mo siya sa puso mo, kaya't ang bahagi mo sa kapwa mo ay tapat. Totoo, kaya nagagawa mong magmalasakit sa kapwa mo. Kaya may damdaming kahit wala ka, pinipilit mong iparte yung kapwa mo sapagkat alam mong kalugod-lugod sa Ama yun. Nagagawa mong ibahagi yung karampot mong kakayahan na alam mong matutuwa ang Diyos mo. Yun ang pawang katotohanan. Yung alam mong tama para sa sarili mo, na gusto mong maganap sa buhay mo, gusto mo ring maganap sa kapwa mo. Hindi yaong iuulat mo lang sa Kanyang banal na salita, wala namang madama sa iyong totoo. Buhay ba ang Ama? Halimbawa, sinabi mo sa kapatid mo, hoy, magbago ka nga. Sinasabi mo sa kanya, magbago. Ikaw naman hindi nagbabago. Ano sasagot niya sa'yo? Ano babaguhin ko? Sino ka magpapabago sa akin? Ikaw nga Kung magsalita ka, para ka kung sino sa kapwa mo. Hindi ba sasagutin ka ng ganyan? Subukan po magsalita. Nang halimbawa, yung taong magaling sa Biblia, tapos alam ko naman siyang dalahira, kundi ko siya sagutin. Bakit? May nabago na ba sa'yo? Kung may nabago sa'yo, susunod ako sa'yo. Hindi po ba? Tama po ba? Ganun lang kasimple. Ang Kristo, kaya nakapagpahayag siya ng totoo, diretsuhan, tumpak. Sapagkat, totoo ginagawa niya. Ang mahal, yan po ang pawang katotohanan. Kaya, nang dahil nakikipagtotoo ka na, nagagawa mo naman na sambitin ng buong tapang yung natutunan mo dahil alam mo sa sarili mo, pinagsusumikapan mong gawin ang alam ng Ama na gusto mong mangyari para sa kapwa mo, mangyaring gusto niya para sa sarili mo. Buhay ba ang Ama? Mahal. Kaya po, sa bawat araw na pag-aaral, bawat araw na pagdalo sa gawain ito, kung nanamnamin nyo lamang at ganap nyong tatanggapin ang sarili mong pag-iisip bilang tao, mababagong totoo kung isusuko mo na ganap ang iyong sarili. Totoong totoo po, nasa tao po ang pagsuko para makita mo ang Diyos mong sinasamba ay totoong buhay na buhay. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya kapag nakita mo na ganun siya, di ba may pagmamalaki mo na? Salamat sa Panginoon. Salamat po sa iyo at nagpadama ka
nakilala kita sa hiwaga mo, sapagkat kung hindi, nangangapa pa rin ako, naghahanap pa rin ako, sapagkat di ko kilala ang mga gawa mong mabuti sa sarili ko. Dahil hindi mo pa alam, subalit, nang dahil sa lahat ng imposibleng mangyari para sa iyo, nakita mong naganap dahil sa kadakilaan ng Ama mo, ng Kristong tinatawagan mo, may pagsisigawan mo na ngayon na siya'y buhay na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, nawa ang bawat araw ninyo ay pagsumikapan ninyong madama, makilala, at tuwirang maging ganap sa buhay nyo ang Ama, ang Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Muli po, sumainyo ang kapayapaan. Karagdagan na lamang pag-uulat para bukas. Kapag kayo'y nagsimba, mauunawaan ninyo ang sasabihin sapagkat may pauna na sa inyong iniulat. Aanhin mo ang gawang pagbabahabahagi na hindi ka lugod-lugod sa Ama. Aanhin mo yung mga bagay na ginagawa mong wala naman sa puso mo at di totoo sa puso mo. Sino dinadaya mo? Di baga sarili mo. Sapagkat kung paano mo ginagawa yung hindi makatotohanan, hindi naman ang kapwa mo dinadaya mo. Mismo sarili mo. Kaya kung nakikipagtotoo ka sa kapwa mo, kung ang binibigay mo sa kapwa mo, pagmamahal, pag-aalay, ay totoo. Ikaw rin mismo ang magpapatotoo na walang pagkabula ang banal na salita. Kung sino ang may gawa, kung sino ang nagandog, kung sino ang nagmahal, siya ang magpapala. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Katotohanan ang tinuran sa inyo, hilingin ninyo sa Ama ang ganap na pangunawa, upang ang bawat pangunawang sa inyo ibigay, matutunan niyong totoong-totoo ang Diyos Amay mapagpala. Magandang gabi, sabi ng tao. Subalit sa kapatiran, magandang umaga sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, kala ko po kunching tapos na. Kung ang mga nakatala lang po sa banal na aklat na ito ay susubukan ng taong isabuhay, alam niyo po, mapapatotohanan yung buhay talaga ang Panginoon. Sapagkat, tulad halimbawa, sa mga taga-Hebreo, Ama natin ang Diyos. Totoo po yan, di po ba? Kaya pakinggan po ninyo. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksin natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin nasa ating harapan. Ito natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya. At siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya kinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin mo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Pag-aralan po ninyo kung paano pinaglaban ng isang Kristo ang pakikipaglaban para sa kabanalan. Kaya ang taong nagtataglay ng totoong Panginoon na kanyang tinatawag, gayon din ang gagawin niya. Ang ikabubuti ng kapwa niya, ipaglalaban niya ang katotohanan na nasumpungan niya. Hindi yung ipaglalaban mo pero hindi ka naman gumagawa ng totoo. Mga mahal, sulong po.
may tatanong ang Ama sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu niya. Sino ang higit na nakalulugod sa pananaw niya? Ikaw, na ang karunungan mo sa banal na aklat ay marami. Subalit, humahama ka naman sa kapwa mo. O yung taong sa palagay mo'y walang karunungan, subalit napakaraming napapagalak, napakaraming natutulungan sa pamamagitan ng kaloob ng Ama. Sino kayang kalulugdan sa inyo? Sino po? Sino ang kalugod-lugod sa pananaw niya? Di ba gayong mas maraming nagagawa sa kapwa niya? Kaysa ikaw na maraming alam dito, wala ka namang nagagawa sa kapwa mo? Buhay po ba ang Diyos? Yan ang pawang katotohanan. Kaya nga ito rin ang naganap sa panahon ng Jesus. Sino ka na ngayon lang namin nakita na magpapatawad? Hindi po ba ganun ang sinabi? Sino ka ikaw? Anong karapatan mo na patawarin ang kapwa mo? Sapagkat di nila alam yung pag pinatawad sila ng Panginoon, dapat magpatawad din sila sa kapwa nila. Sapagkat kung ano ang pinatutupad mo sa lupa, patutupad ko sa langit, sabi di baga? Kung magkagayon, pinatutupad mong mabuti rito, pinatutupad ng Amang mabuti doon. Buhay ba ang Ama? Kaya kayo po, kung pinatutupad ninyo sa sarili ninyo ang ganap na pagbabago, kalugod-lugod sa Ama yaon, karapat-dapat sa pananaw niya. Kaya kayo ring lahat, kung magnanasa ng pawang totoo, kayong lahat ay makatatanggap. Buhay po ba ang Diyos? Paano mo ba mapapakilala na ang Diyos mong pinaglilingkuran ay buhay? Paano mo mapapatotohanan ang pinaglilingkuran mong Diyos ay buhay? Doon ba sa wala pa siyang nagawa sa iyo? Hindi baga, doon sa marami nang nagawa sa iyo at bukod sa ginawa niya sa iyo, sa kapwa mo pa nagpapatotoo. O sino ngayon ang maka-Diyos? Yung humahamak ng kapwa niya o yung mga gumaganap sa totoo? Alam niyo po, walang makatutulad sa Jesus. At hindi maaring tularan ng Diyos. Maliban bahaginan ka ng karapatan na sumangguni ka sa Kanya at tuparin mo ang salita niya, tupdin mo ang gawa niya. Subalit ikaw, anong karapatan mong gayahin ang Sang Jesus? Anong karapatan mong magmagaling na mangaral na sabihin mong ikaw ay totoo at tama? Wala po, ano? Kaya napakabuti ng Panginoon. Napakaiwaga ng Kanyang Espiritu. Sapagkat kung di po ganoon, wala tayong lahat dito ngayon. Yan po ang pawang katotohanan. Kaya nawa, ang bawat araw ninyo'y may pakinabang kayong kamtin at ang bawat araw ninyo'y makapakipagtakbuhan kayo sa labanan ng kabanalan at magmithi kayong manalo sa tuwina. Huwag yung magmithi kang mahuli, kundi magmithi kang sa tuwina'y mauna. Sapagkat kung lahat po kayo nagmimithing mauna na matutunan ng Panginoon, wala nang mahuhuli. Tama po ba? Sapagkat kung nagmimithi kayong lahat na magtagumpay sa papakabanal, sa pagiging banal, sa kalarangan ng kabanalan, sa larangan ng kabanalan, di po ba lahat kayo magsusumikap? Di katuwa lang ng Ama. Lugod na lugod siya, di po ba? Kaya sa inyo pong lahat, bilang tagasunod ng Kapatirang Divine Mercy, nawa po makisama kayong lahat sa takbuhan tungo sa buhay na tagumpay, sa kaligtasan at matamo ang buhay na walang hanggan. Buhay nga po ba ang Diyos? Sapagkat aanhin mo na napasarap ang buhay mo sa lupa, kung sa bandang huli na may walang sarap, nakakamti ng iyong kaluluwa. Nakatala rin pong maliwanag dito, hanapin ninyo. Ang tunay na matalino, ang hinahanap niya ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa, hindi lamang ang kayamanan sa lupa. Buhay po ba ang Diyos?
Kaya ang kamangmangan sa lupa ay katalinuhan sa amang dakila, at ang katalinuhan sa lupa, at ang katalinuhan sa amang dakila, kamangmangan sa lupa. Bakit nga po ba ganon? Sapagkat kung minsan nakala ng tao magaling siya, matalino na. Sapagkat lahat ay alam niya. Subalit ang di niya namalayan at hindi niya natutunan ay kung paano niya maililigtas ang kaluluwa niya. Kaya mapalad po yung mga nabubuksan na natututunan ang larangan ng kabanalan, ang larangan ng kabutihan. Ito po'y biyaya. Ito'y pagpapala. Kaya kung kayo ay nakatamo nito, purihin niyo ang Ama at pasalamatan siya. Sapagkat kung hindi niyo kakamtin ito, hindi niyo maunawaan kung paano kayo makapamumuhay ng naayon sa kalooban ng Ama. Biyaya po yan. Ang biyayang karunungan mula sa Kanya. Kaya maliwanag na tinuran sa mga apostol, mapapalad kayong nakaririnig ng inyong naririnig. Mapapalad kayong nakakita ng sa inyo'y nakikita. Sapagkat hindi lahat ng kapwa nyo'y maririnig ang narinig nyo at makikita ang nakita nyo. Kaya, mapapalad ang nakikiisa kay Kristo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nang dahil buhay ang Diyos, may natutunan po ba? May nadama po ba? May iuuwi po ba? Salamat po kung may iuuwi kayo. Kung may natutunan kayo, kayo rin ang makikinabang. Hindi si Juan, si Pedro, na wala sa inyong harapan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung ano ginawa mo, ikaw rin naman ang nakakadama at nakakabatid nun, di po ba? Kaya kung ano ginawa mo at ginantihan ka ng Ama, na lihim mong ginawa, lihim kanyang ginantihan, ikaw rin nakababatid nun. Tama po ba? Kaya, may nalihim po ba sa ginawa mo? Kung ginantihan ka ng Ama ng lihim, hindi ba ikaw ang masaya? Ikaw maligaya? Ikaw ang nasyahan? Ganyan ang masarap na buhay. Yung ginagawa mong lihim na mabuti sa kapwa mo, kung gantihan ka rin ng Ama, lihim na ikaw rin ang nasisiyahan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi ka makagagawa ng mabuti sa kapwa mo kung wala ang pandama mo dito. Kaya pangunahin, dapat may madama kayo sa puso nyo. Pagpalain kayo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. May natutunan po ba? Salamat sa Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Matatama si baby. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong mangyayari sa inyo. Akin daw ito. Buhay nga po ba ang Diyos? Mga kaps, naway lobi ng Ama na isang panahon ay
pagkakataon, hindi na panahon, napakahaba naman yata, na tayong lahat sama-sama sa misyon, lahat kasama, alagad, kap, society team, puwer, sarap nun. Alam nyo po, kapag yung hinahandugan ninyo, nakapwa nyo na walang-wala at walang alam pang Diyos, tapos nang dahil sa ginawa mo, nakilala ang Diyos, ay napakasarap po. Kaya lahat po kayo, kung lahat lang po ng tao, magmimithing sa tinanggap niya dahil nagpakatotoo siya, mapakilala niya rin sa kapwa niya na buhay ang Diyos, na kumikilos ang Diyos sa kapwa niya at sa Kanya, ang saya po ng mundo. Kaya lang, may mga masakim na tao, makasarili baga. May mga taong walang alam kundi yung sarili ang paligayahin, walang alam kundi sarili ang masyahan. Huwag ganon. Dapat, kung ano ang alam mong kasiya-siya sa'yo, maibahagi mo para sa kapwa mo na madama niyang buhay ang Diyos at makilala niya sa ginawa mo na may Diyos na buhay. Tama po ba? Dapat, ikaw na kumikilala sa Ama at nakilala mo siya sa pangalang Jesus, pakilala mo, patutuhanan mo na may buhay na Diyos. Sapagkat sa ginawa mo na nakilala mo ang Diyos at pinakilala mo sa Kanya, pinakilala mo sa kapwa mo, kung sino po ang gumagawa nun, siya rin naman ang nakikinabang ng iba yung kasiyahan, iba yung kagalakan. Kaya wala ka mang kabayaran. Kaya ang mga kasama ko, sila gumagastos. Abay, wala po tayong magagawa. Nagkaapo-kuntsing silang mahirap. Walang kakayahan. De silang may kakayahan ng kumilos. Pero masaya kapag galing dito. Hindi po ba? Yung paghahandog nila, yung ginagawa nilang sila naggagasolina, nagpapagasolina, silang nagpo-provide ng pagkain, sila nagbibitbit. Ako kain lang ng kain, higa-higa, sarap. Ano pa? Ganyan pala ang Panginoon kapag kumilos. Patutulugin ka niya, di aircon, pagigisingin ka, kakain. Kasarap! Ano pa? Totoo pala yun. Pag naglakbay ka, kahit wala ka 5 bingi. Pero hindi pa naman niloob ng Ama na wala ko 5 bingi. Buhay ba ang Diyos? Kaya napakabuti ng Ama, no? Napakabuti po niya. Kahit ano pang sabihin ng kapwa mo, ang Diyos ba ka pinaglilingkuran yan? Ba't hindi nababago takbo ng buhay? Ba't ka na bang karote? Ba't ka... Ngitian mo lang lahat yan. Sapagkat may totoong Diyos na nakakakilala sa iyo. Nakikita niya lahat ang ginagawa mo. Naririnig niya lahat ang sinasabi mo. May malilihim ba sa Kanya? Ang tao nagsasalita, hindi niya nililimi sinasabi niya. Marunong daw. Alam daw niya ang katotohanan. Ba't sinasabi niya yun? Pinangungunahan pa ang Diyos niya. Buhay ba ang Diyos? Mahal, pakatandaan po ninyo, kung kilala mo na ang Panginoon, kapag may nakita kang kapwa mong, ay, tingnan mo nga iyan, ang buhay niya na hindi mo siya hamakin, hindi mo siya kukwento, hindi mo siya ikakahiya at hindi mo siya ipapahiya, sapagkat, alam mo, may guhit ang palad. Buhay ba nga ma? At alam mo, na ang Diyos ang nagpapakilos at nagpapatupad sa buhay ng tao. Ang hindi niya lang ginagawa, ang bigyan ka ng kasalanan, na wala kang kasalanan. Ang tao gumagawa ng kasalanan. Subalit, pakatandaan ninyo, ano man ang gawin mong kayod marino, kundi takdang yumaman ka, hindi ka yayaman. Subalit, kung kaparaanan ng Ama at gusto niyang payamanin ka, tingnan mo si Solomon. Nagbabasa ka ba ng Biblia niyan? Ba't di mo alamin yan? Si Solomon, libra-libra, tunilada ang hinahandog sa kanyang ginto, pilak. Saan nagmula yun? Sa kapangyarihan ng Ama, sa kalooban ng Ama, para matupad ang pag-aatas kay Solomon na mapagawa ang templo na kaiba
sa bawat nauna sa kanya, sapagkat pinangako yun sa kanyang lahing pinagmulan. Hindi sa iyo, Eka, David, magmumula ang templo. Hindi sa iyo, David, mapapagawa ang templo. Kanino? Sa kanyang anak. Kaya nga, ano ang nangyari? Humingi ka na, Eka Solomon, kung ano ang iyong hihilingin. Wala po akong hihilingin kundi matutong makabatid ng mabuti't masama. Yamang wala kang hiningi sa akin ni ano, higit kitang payayamanin kaysa sa mga hari na nauna sa iyo at sa mga darating pang panahon. Oh, may natulad po bang mayaman kay Solomon? Aba, saan ka makakahukay ngayon ng tuli-tuliladang ginto? Libra-libra. Wala na. Mamatay ka man sa kahuhukay, wala ka makukuha diyan. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ang pinakikitang senaryo na yon na kaganapan ng Panginoon? Ganyan siya kumilos. Kapag ginusto niya, may paraan siya. Kapag ginusto niya, may daan para ikaw ay bahagi na niya ng nararapat mong kamtin sa iyong ginagawa. Oh, sinong nakaisip nung talino na yon? May dalawang mag-ina. Namatay ang anak ng isa. Pinipilit na kuhanin yung isa. Pinalit yung buhay. Oh, sige. Anong ginawa? Basahin nyo na lang po. Ganyan kabuti ang Ama. Nagsisilid siya ng talino sa tao na di kayang liripin ng taong walang pangunawa sa kanyang kabanalan. Kaya kailangan nyo pong matuklasan ang kanyang karunungan, hanapin mo't masusumpungan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kapag binigyan ka niya ng karunungan, hindi maunawa ng ibang kapwa mo, pinagtatawanan ka. Subalit, hindi baling pagtawanan ka kung ang nagbigay naman sa iyo, tuwang-tuwa sa iyo. Buhay ba ang Ama? Ang mahal, ganyan po ang buhay. Halimbawa ito, binigyan karapatan na yumaman. Uhusgahan ko ba siya? Sasabihin ko ba, saan kaya nagmula kayamanan noon? Para punta lang naman ang punta sa dambana yun. At anong yuman? Siguro ka nakahukay ng ginto. Iba-iba ng haka-haka. Tama po ba? Siguro marami nang naibayad sa kanya. Siguro, puro siguro. Iyon ang salitang walang kasiguraduhan. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, kung malinis ang puso mo at malinis ang isip mo, hindi mo siya pag-iisipan kahit ano. Sapagkat alam mo, ganyang kumilos ang Diyos mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung minsan ang tao ginagawa, manitchit ng kapwa. Pag siya sinitchit, ayaw naman niya. Mga mahal, ganyan lang ang buhay dito sa lupa. Kailangan, alamin mo yung hindi mo gusto. Huwag mong gagawin sa kapwa. Mabuti ng Ama. Totohanan ang sinasambit sa harapan, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga, katakataka ba? Katakatakang na iba ang buhay ni Maria. Nang binago na ng Ama, nagitla pa ang kapwa niya. Ganyan kumilos ang Ama kapag ginusto na niya. Walang hindi siya magagawa sa'yo, anak niya. Buhay po ba ang Diyos? Mga manamahal, napakabuti ng Ama. At kanino nagaganap ito? Sa lahat ba ng anak niya? Hindi. Sa mga anak niyang nagtitiwalang tapat, naniniwalang totoo, sumasampalatayang ganap at nananalig ng may galak. Umaasa sa kanyang magagawa at naghihintay sa kanyang pagpapala na hindi kayang malikat-likat mawawaan ng tao sa lupa sapagkat kung siya'y gumawa, iba sa taong nilikha. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Nagkarameneyahanam. Nagkarameneyahanam. Nagkarameneyahanam.
Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Ama, no? O halimbawa, yung tinatawag ngayong insemination po ba yon? Ha? Yung sinasaksak na, o kung talagang sa Ama, sa tao nagmumula yan, ba't mayroong mga ginanon hindi nakabuo? 200,000 ang binayad. Ako po'y may kakilala sapagkat naging pasyente, masalapi, punta pa ng Taiwan, punta pa ng Hong Kong, ba't di nakabuo? O bakit po yung dito lang sa Pilipinas na ginawa? Dahil gusto ng amang bigyan ng kaparaanan yung magkaanak siya sa gayong paraan, ba't nakabuo? Mga mahal, tatandaan po ninyo, ang hininga ay hindi tao nagbibigay. Ang buhay, hindi tao nagbibigay. Ang Ama. Kaya ibig sabihin, kung halimbawa, kay tagal mo na, tulad ni kapatid na yun, nagpahayag yang ikaw anak, dami ko na po kang pinagpagamutan, di na ako magsasambit ng kung ano-ano. Bakit hindi? Sapagkat may pamamaraan ng Ama na nakalaan para magpakita at magpakilala siya sa kanyang kahiwagaan. Ganun po. Naniniwala po ba kayo sa ganung pangyayari? Kaya, huwag mong hamakin ang kapwa mo. Para ka kung sinong maninira pa ng kapwa mo, ba't teka naniniwala ka dyan? 8-8. 8-8. 8-8. Na 8 ka sa 7 dahon mo. Buhay bang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Ako'y tuwan-tuwa po pag nakakaalam ako ng ganun Pag nakakabilita ako ng ganon, tuwang-tuwa ako Sabi ko, 7, 8, nawa nga ang maghari sa iyo ay ang palipit na dila mo sa kakadaldal mo. Isang araw, hatulan ka ng Ama. Baw. Pero hindi ko po sinabing parusahan mo po siya. Buhay po ba ang Diyos? Dahil masamang ipanalangin na masama ang kapwa. Ano? Kaya kung sino man ang gumawa ng masama na kapwa, ipanalangin pa siya. Sabi na, di po ba? Ang sino mang gumagawang masama sa inyo, na kapwa nyo tao, ipanalangin. Huwag siyang isumpa. Ang sino man kang masamang nilalang, hindi mo siya tatakwil, kundi ikaw ay lumayo nang hindi ka mahawa sa kanyang kasamaan. Kaya lang hindi mo siya tatakwil, ipapanalangin. Kaya kung minsan, ba't hindi, mula ka ng hindi man nakikisama yan. Pakikisamahan mo yan, hindi naman totoo sa'yo. O halimbawa, ikaw gusto mo makipagtotoo. Talagang binibigay mo yung katotohanan. Dumadalo ka, pumupunta ka sa kanila. Habang nando ka, tawa-tawa, tawa. Pagtalikod mo naman, hindi naman totoo. Ba't gusto mo yung ganun tao? Para hindi ka magkasala, umiwas ka na lang, di ba ga? Subalit hindi mo siya nilalayuan, hindi mo siya iniiwasan at di mo siya tinatakwil. Kaya lang, iniiwasan mo yung kanyang ugaling hindi tama. Kapag may pinalayas kayo sa kapwa nyo, yung bang kapwa nyo na yun ang pinalalayas nyo? Hindi, yung nasa kanyang masama. Tama ba ga? Kaya pag sinabi mo sa, lumayas ka, hindi siya pinalalayas, yung masamang nasa kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya, dahil mahal mo siya, pinalalayas mo yung masamang nasa kanya, siya patuloy mong mamahalin, hindi yung itatakwil. Ganon, mga mahal. Kaya, masama ba yung si Juan, si Pedro? Yung masamang nasa kanya, yun ang tinatakwil mo. Subalit siya bilang kapatid mo, bilang kakilala mo, bilang kaibigan mo, bilang kumare mo, bilang kung sino siya, hindi mo siya tinatapon. Hindi mo siya tinatakwil. Yung masamang nagahari sa kanya. Hindi kanya maunawaan. Kaya chichismis ka ngayon. Pabayaan mo siya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng pangunawa at liwanag kayo, upang sa gayon, ang bawat araw niyong pakikibaka sa pakikilaban at hamon sa buhay ay ganap ninyong mawawaan at matunto ng katotohanan
siyang magiging silbing tanglaw upang lakas at kalasag ninyo na mula sa Ama ay huwag mawalay. Sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pagpalain kayo. Tayo na po. Wala ng bendisyon.